what more if magkamayawan ka ng panibagong plano, magkamayawan ka ng ibang idea na pwede mong gawin dito sa property. Imbis na nyug lang, imbis na saging, pwede po ninyo itong baguhin. Nasa sa inyong mga kamay kung ano po yung gusto po ninyo. Basta masasuggest ko, maganda itong property. Patok ito. Sa palagay ko, kung sino man po ang makakabili nito, magugustuhan po talaga ninyo ito sa personal. Nasa Calawag na po tayo. So ito po yung daan papunta dun sa bayan ng Calawag. Then ito naman po yung daan papunta sa bayan ng Lopez. So tayo po ay nagbiyahe simula dun sa office sa town proper ng Lopez na more or less 10 minutes po papunta po dito. So ngayon ang property po na titingnan natin ay papunta po doon. So ito po yung kanyang right of way. Pupuntahan po natin ang property para makita natin yung exact location ng lote. Ito lang sa Barangay Hall. Yan, dito po ang daan. Simula po dito sa Barangay Hall ay lalakad lang po tayo ng mga 5 minuto. Nandun na po tayo sa property. Ito po yung daan. So ito po yung Barangay Hall. Tapos nandun po yung nandun lang po lote na. So malapit lang talaga. Hindi 5 minutes. 2 minutes po. Tsak na nandun na po kayo sa lote. Okay, ito na ang loob ng property. Kung ano nakikita natin dito, ito po yung talagang bukana. At saka personal na makikita niyo sa property ito. Ang lahat po na nakapaloob dito, yan, may mga puno ng nyug, may mga puno ng saging tayo dyan. Yung kawayan pong yun, hindi na yung sakop ng property. Doon sa kabila kasi tumawid na siya ng sapa. So dito lang po tayo. So may mga portion siya kung mapapansin natin na walang puno ng nyug. Pero may mga bagong tanim naman ako napapansin na ito yung kasunod na bubunga. Dahil karamihan po doon sa ibang nyug, dito ay pinutol na dahil masyado nang matanda. So kapag matanda na ang puno ng nyug, paangilan-ngilan na ang bunga, hindi na masyadong madami. So kailangan natin alisin at papalitan ng bago. Sa pot bearing trays, ito pa lang right now, nakikita natin. Ito yung langka. Tapos, itong mataas na napapansin natin, balong yan. Antipolo. Antipolo pala. Pambahay. Okay, so antipolo daw po pala yan na ginagamit sa pambahay. Yun ang mga pili. Ayun, itong part nito. 3 puno ng pili. So yan po yung pili nuts, kung tawagin yung kinakain natin na ramihan. Ang pili ay matatagpuan sa Bicol, pero dito makikita natin na namumunga na po yan kasi malalaki ng puno. Ang terrain po ng property is flat po dito, then the same time dito sa kaliwa is pahili po siya. So ibig sabihin may portion siya na overlooking. Na pwede nating pagtaniman ng mga iba pang mga punong kahoy.
kung ako ang papipiliin po dito sa property ito, maganda itong gawing Kigeoy. Kasi unang-una, malayo siya dun sa syudad. Hindi naman siya kalayuan sa syudad kasi nung nag-travel tayo, 10 minuto lang simula dun sa town proper ng Lopez. Then naglalakad tayo more or less mga 5 minutes lang. So 15 minutes, malapit na din siya compared dun sa iba. At saka kung mapapansin niyo yung mga manggang yan, included po yan dito sa lote. Yan. Mangga. Malalaki na po yun, namumungo na yan. Tatanungin natin kung anong klase mangga yan. Kaya anong klase mangga yun? Ano po? Anong klase mangga? Mangga yan na ano, yung sa gobyerno. Yung katulad sinong nakabagit ako na. Kinalabaw? Bading dala yan, bading. Bading na ano? Kinalabaw. Yung maganda rin lang mangga. Yung bading. Hindi lang yan na-spray. Katulad do yan sa amin. Galing sa government po yung album. Sorry. Okay. So, pwede yung ginalabaw sigurado yan. Bigay sa amin yan nung kapitan nung gagawin sa ako, kapitan yung anak. Pero bagay siya rin yung sa ano bang... At dito lang sa baba. Doon lang ang tangkuhan na. Paano naman tayo sa mga mga. Paano naman tayo. Wala ito. May mga muhulong yan. Mayroon. Okay, so ito yung center ng property. So, kung titingnan natin yung portion na doon sa kabila. So, hanggang doon lang daw po siya sa ang tangkad ng puno doon. Doon sa may tuktok. Yan, papaganito siya. So, kailangan lang natin hawalan ito, linisan. Maganda na ito. So, tingin ko maganda dito ang tamna ng pinya. O kaya ay luya. Yan, ito pong part na to. Magandang tanong na yan. Kaya kung gagawin naman natin yung farm o kay poultry, maganda din ito. Dahil unang-una nga, maganda yung klima. Sariwa ang hangin, tapos ay hindi pa siya polluted yung area. Pumunta tayo doon ng konti, tapos papasyalan dito natin, makikita natin yung kagandahan talaga ng side nito. Tapos itong kung makikita po ninyo, nasa gitna po yung sapa. So meaning to say, ang sapa po ay parte ng property. Wala kayong kahati. Nasa gitna siya. Pinakamaganda rito, bago-bago na mumunga ang nyug. Yan. So halos lahat makikita natin na mga bata pa yung puno ng nyug bago pa lang namumunga. Kaya itong property ito mas padami ng padami habang tumatagal ang panahon ang harvest. Compared sa ibang property na masyadong matataas na ang puno ng nyug, pakonti na. Kung makikita natin dito sa part na to, yan. Take a look. Yan po yung bunga niya. Maganda mamunga. Nung mga nyog. Yan. So, bago-bago pa lang siya namumunga. Kaya, yung property, hawa naman siya. Kung, ito, may mga tumataas na lang, mga ganito. Siguro konting hawa na lang to. Sa maghapon, sa tingin ko mahawan nito lahat pag ipapalinis. Dahil wala naman ng mga punong malalaki. At wala ka lang masyadong magiging problema sa paghahawan. Dahil halos mga damon na lang na konti. So yun, yung makikita natin malaking punong yun yung dating mahal ng pandemic. Na kung mapapansin natin, madaming bumili niyan. Dito makikita lang at matatagpuan dito, hindi mo na kailangan bilhin. Napakaganda nitong property ito. So take a look po. Pagmasdan po natin masyado itong property.
So mamaya magpapalipad tayo ng drone para makita po ninyo yung sa aerial view. Yan. So ito, take a look once again. Ito po yung sabi ko na pwede natin gawing piggery o kaya ay poultry o gawin namang farm. Pwede tayong mag-production dito ng mga bibi, mga pato, kasi may sapa siya. The same time pwede din natin gawing farm ng mahogany. Pwede din natin tamnan ito ng mahogany. So sa ganitong mga farm, madami tayong pwedeng gawin. Depende po sa inyong nagugustuhan. So pwede rin natin gawin itong gulayan dahil maganda dito ang klima. At the same time, maganda yung klase ng lupa. Sa ganito, dito sa Quezon Province, halos lahat naman po ay tumutubo dito na mga halaman. Dahil dito po, hindi pa po masyadong gamit na gamit ang mga lupa dito. Kaya kung mapapansin po ninyo, kung ano lamang po yung nakatanim dito, yun lamang po din yung pinagkakakitaan ng mga taga dito. What more, if magkamayawan ka ng panibagong plano, magkamayawan ka ng ibang idea na pwede mong gawin dito sa property. Imbis na nyug lang, imbis na saging, pwede po ninyo itong baguhin. Nasa sa inyong mga kamay kung ano po yung gusto po ninyo. Basta masasuggest ko, maganda itong property. Patok ito. Sa palagay ko, kung sino man po ang mga kabili nito, magugustuhan po talaga ninyo ito sa personal. So ito na po yung sapa dun sa mismong loob ng property. Kung makikita po natin, right now po ay taginit na dito sa Quezon. Pero siya ay buhay na buhay. So ibig sabihin talaga may pinagkukunan siya ng water. Pinanggagalingan ng tubig. Kaya po sabi ko maganda itikan, patuhan dito. Tapos nandiyan naman ang manggahan. Yan. Yan na po ang manggahan. So pwede nating i-develop siya. Sa lahat po ng mga client investor na OFW o nandito man sa bansang Pilipinas, inaanyayahan ko po kayo, puntahan po natin itong property ito at checking ko po sa inyo na magugustuhan ninyo. Hindi naman po siya kagandahang maigi pero makikita naman ninyo ang ambience nitong property. Sabi ko nga pwede itong maging investment, depende po sa gagawin ninyong lote. Depende po kung ano ang ilalagay ninyo na magiging business po ninyo dito sa property. As of now, niyugan po siya. Kung napakikita ninyo dito, ito po ay manggahan. May mga nakikita tayong mga saging. So, ito pong farm na ito ay almost 3 hectares lang pa siya. So, matatagpuan lang dito sa Calawag, Quezon. More or less 15 minutes lang po ang travel distance simula sa town proper ng Lopez at dito sa Calawag. Ang Calawag po ay first class municipality. Dito sa bayan ng Quezon. So first class municipality meaning to say sooner pwede na po siyang maging city. Pero kalapit lang po siya ng bayan ng Lopez. Ang hospital po sa Lopez, yung pong hospital, may mga malls na din po. So malapit lang dito. Kung ikaw ay nasa Manila at sawa ka na sa buhay ng populated area, punta po kayo dito at maranasan po ninyo ang experience na hindi pa ninyo naranasan bukod sa maganda ng ambience, fresh pa ang hangin. So mga kliyente po natin, inaanyayahan ko po kayo, mag-message lang po kayo sa aming WhatsApp, Viber, para masagot po namin ang lahat ng inyong inquiry. Ito po, may I present to you, this farm contains of 3 hectares, more or less, sa matatagpuan sa Calawag, Quezon.
Thank you so much at hopefully see you soon.